Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday ulit, April 27, 2026. So, as per expectation natin last week, sobrang hina ng mga big caps na stocks natin. So, makita nyo naman, malakas na naman yung drop ng index natin, negative 0.71%. So, nandito na sa sakto na, malapit na sa 5,901.15 at meron ulit tayong 677 million net foreign sell. So no choice yung index natin kundi mag-oversold yung galawan niya kasi wala nga pong support ng foreigners natin. So pero ngayon medyo hindi maganda yung galaw ng US market, yung futures nila medyo mapula siya. So baka profit taking doon kasi all-time high nga yung mga stocks nila. And then tingnan natin bukas kung meron ng galaw yung market natin. So karamihan ng mga bumagsak is yung mga holding stocks natin ngayon. So yung mga pinakamalalaki ng mga caps na stocks natin. Okay? So yun nga, hindi maganda yung futures na pinapakita ng US market. So hindi pa rin kasi malinaw kung may decision na yung usapan ng Iran at saka USA. European stocks medyo nag-bounce na siya. Kasi yung Friday medyo malakas yung drop. Pero yung Asian markets, karamihan sa kanila is laglagan pa rin yung ating mga Asian stocks. Sa bandang crypto naman, mapula yung nakita ko ng mga percentage pero 77K pa rin si cryptocurrency natin. So hindi pa rin siya masyadong gumagalaw doon sa current level niya. Pero at least above na siya ng 75K, di ba? So matagal siya na nasa ilalim ng 75K last time. Okay? So kung papasin nyo, yung mga galaw natin dito, ang pinaka gumalaw for today's trading natin is yung ating mga mining stocks. So FNI at saka nickel yung malakas yung galawang kanina at saka yung ibang at saka si AT, di ba? Atlas Mining din yan. Yung iba, ito si DHI maganda rin yung galawan niya at saka ito si Bank of Commerce medyo nag-Dow G. So si AT nga nag-up siya ng 11.18%. So biglang sumipa nag-breakout yung candle niya, meron siyang 7.2 million na net foreign buy. Okay? And then si DHI, umaga-umaga pa lang, wala tayong chance sumabay dito kasi umaga pa lang, mataas na kaagad yung price action niya. Nag-close siya ng 8.27%. Meron siyang 911K net foreign buy. Tapos si FNI, yung mga mining stocks natin, malakas nga po yung galawan. Nag-up siya ng 6.15%. Meron siyang 99K net foreign sell. Si Nickel umakyat ng, ilan ba yung nakyat nitong si Nickel natin? Hindi ko yata nakuha. Si ACR pala yung nakuha ko. Ayan. So, sige, tingnan na lang natin. Parehas, nagkamali ako ng ano. ACR yung isa dito kasi nag-up siya ng 5.48%. Pero umakyat din to si, si Nickel. Yan, iba yung nasa listahan ko. So, tapos next, si Bank of Commerce. Ang ganda ng galaw nito nung umaga nag 8%, umabot pa yata ito ng 10%, di ba? Usapan natin last week, pabalik na siya sa IPO price niya na 12 pesos. Okay, nag-green pa rin naman siya, 2.78% yung closing price. Pero ang laki ng Dow G niya, di ba? Kasi umabot nga siya na 8% o 9% kanina. So, 77K net foreign sell. And then si dito, pullback. Si lumalaban si PHR. So, si dito nag-pullback ng 4%, meron siyang 3.62 million net foreign sell. Okay? So, yun po yung galawan ng market natin. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung reviews natin is for education purposes lang po yan. So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks kasi meron nga pong risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo lang po ako, subscribe ka lang dito sa ating Palaban Trader na YouTube channel para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading community naman natin. Okay? Yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual viewers natin. Di ba, weekends na naman, so nag-aral ka ba? Company reviews, mga sample trades sa market, check mo na lang basic indicators, technical analysis, fundamentals yung mga risk management and basic learnings po dito sa market naman natin. Okay? Sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to, so hindi ko pa nagawa yung vlog ko pero meron tayong upcoming na reviews. Dito kay Xstocks, may follow-up review tayo dyan. And then sa social media, Facebook account na Palabi Trader,
para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page. Pili ka na lang po. Tapos sa Twitter, so, andito na yung pinaka-summary natin. Pero hindi ko nakuha yung mga movers ng market natin kanina. So, malakas pa rin net foreign sell. Ingat na lang tayo sa pickups muna. 677.34 million net foreign sell. Si Plus yata humila ng index eh. Nag-drop kanina ng 5%. Tapos, ang winner natin, mining and oil. Ayan, nag-up siya ng 1.96%. Pero ang malakas na drop si holding firms. So yung mga big caps natin to minus 1.74%. Saka finance, more than 1% yung kanilang drop. So mahal kasi ng kuryente, di ba? So ba't ba yung mga charges tayo nagbabayad, di ba? Maraming nagrereklamo, especially yung nalilibre daw yung yung 4 piece natin. Tsaka may tax pa, no? Nagbayad ka na nga, may tax pa rin. Okay. Union Bank of the Philippines post net income 3.8 billion first quarter 2026 up by 167%. Bell Corporation net income 500 million up by 13%. Manila Water, Maynilad. So El Nino, may balita, di ba? Napaparating super El Nino ba yung tawag nila? Tapos, miners, yung malalakas kanina, I know, sina 80, mining na rin pala yung category niya, DHI natin, 8%. So, puro mining pala to, DHI, ayan, 8%, nickel 4%, ali, konti lang yung ginalaw niya, 1% yung kanyang galawan. Okay? So, resilience main team for AC units. AC Chief Consing sees all its business to be resilient this year. And then yung galawan nung Friday, maganda yung galaw ng US market nung Friday. Pero kaya mukhang pullback naman sila. PK Lopez, so ABS-CBN not just as struggling network but as a political risk to the entire Lopez empire. Okay, mukhang di ba isasara ang ABS-CBN nito? Meron tayong coming dividends CBC. Okay, so konti lang na post ko sa market natin. Wala namang badyo sa Philippine markets. Wala lang support talaga ng foreigners kaya po malakas yung drop ng mga index natin. Ayan. So nakadepende kasi tayo sa kanila. Okay? So patalastas po ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets. Double check na lang po yung ating Patreon channel po. Okay? So punta tayo dito sa Galawan, sa market. Puro pula yung nakita ko dito sa bandang kanan. Okay. So based doon sa discussion natin, i-retest ulit natin yung 5,800 level natin. Baka nga mabutas pa yan. 5,600 kung wala pa rin tayo makita na net foreign buy for the coming few days. Kasi as of now, yung huling bilang ko sa kanya, more than 11.6 billion na po yung nakalabas na foreigners sa market natin. So medyo malakas yung buhos niyan. So actually, resistance natin hindi na dito sa gap. Kasi kung titignan mo, MA20 na yung pinaka-resistance ng index dito sa 6,000 level na. Ayan. So, no choice. Wala tayong magagawa kundi antayin ulit na bumalik yung sentiment ng market. Hopefully lang may mga mag-bounce na mga penny stocks. Ayan. So, kanina, mga mining yung na may pag. Okay? So, ngayon medyo malinaw na, di ba? Yung index natin talagang magre-retest dito sa oversold condition. So, ganun din yung MACD formation natin. Medyo yung blue line nasa ilalim na ng red line natin. Okay? So, nag-close 5.9, 600 million net foreign sell. Okay? So, yung mga winners natin, mga miners, at last, ayan nag-breakout siya dito. Ang ganda ng galaw tuloy. 11.18%. DHI, umaga pa lang, bumomba na. Pero nag-Dow G pala yung candle niya. Di ba pag nag-Dow G siya, nagpo-pull back. Ayan, tignan na lang natin bukas. So, 8.27% up. Tapos, may volume na lang. FNI, 6%. Ayan, nag-breakout din. Tapos, si ACR pala yon, hindi nickel yung pag-uusapan natin. Ayan. So, medyo pinitik kasi ito eh. Ayan, so 5.48%. Si nickel, andito sa bandang baba, 4.84. Okay din naman yung galaw niya. Ayan.
Tapos sino pa? Bank of Commerce, Doji din, no? Ayan. Ang laki na Doji niya. Ayan. Binomba kasi, no? 2.78% up. Aga pa lang, up na yan eh. Tapos si Apollo, lumalaban, 2.47. SCP, baka ito, no? Sunod, no? So, mahal ang kuryente ngayon eh. 2.05% at saka si Metrobank, 1.48%. Okay? So, balik tayo dito. And then, sa losers naman, yung may volume na lang na ang hanapin natin, C+. Ano muna? Negative 4.58%. Hindi ko makita yung candle niya. Ayan. So, retest ulit sa baba. Si Aslag, binawian na rin. Yan, retest muna support. Nag-Doji kasi, oh. Negative 4.39% si MRC. Mukhang malabo talaga yung breakout nito. Negative 4.21. Tapos si dito, negative 4%. Si PHR, lumaban yung, yung price niya. Ayan. Second day red candle. Oh, medyo malaki yung volume na to. Ah. So mukhang nagpaalam na yata yung iba. Kay dito natin. SEC, ngayon na, di ba? Katapusan na yung bidding. So negative 3.75%. And then PXP, negative 3.7%. Yan. Nag-drop na si PXP. Wala nang chismis dun sa mga exploration niya. Okay. So punta tayo sa global market. So yung futures nga mapula, S&P negative 0.21, Dow Futures negative 0.22, Nasdaq negative 0.15. Yan. So Europe, mix ba? Bounce yung Europe. Tapos sa Asia markets, mas marami yung mapula. Yan. Okay? So dito naman sa crypto, mapula yung mga niya percentage. Pero malakas pa rin yan. 77K pa rin naman si Bitcoin. Ethereum 2.3K, XRP 1.4, BNB 628, tapos si Sol 85, and then si Dodge is 0.1. Okay? So yan yung galawan natin. Balik ulit tayo dito sa index. And then pag-usapan natin yung mga trending stocks. Okay, so unahin natin mamaya na dito, unahin muna natin yung mga winners. Si Atlas Consolidated Mining. So biglang nag-spike yung yung price action natin, di ba? So last week pababa siya. Tapos ngayon bigla siya nagkaroon ng bounce na galawan. Ayan. So anyway, ito yung naging trending na galawan for today. Kaya nandito yung mga traders natin. So balik siya dito sa uptrend kasi nag-higher low ulit yung galawan niya. So lumabas yung okay, mahina naman yung earnings niya, minus 6.5%. Actually, lugi nga siya, 246.22 million yung kanyang net income. So, negative yung income niya. So, anyway, sila yung flavor of the week natin. So, nanguna si Atlas. Sabagay, sino dito, di ba? Malalakas din ng sipa pero negative earnings din naman yung galaw nila. So, madali siguro itulak to. So, biglang nagkaroon ng spike sa volume kanina. Umaga pa lang mataas na tong sina DHI, di ba, saka AP. So ngayon, sa base sa galawan niya kasi malakas yung volume niya. And then nag-bullish ulit yung RSI level natin. Yung MACD niya, so nagtatry ulit na mag-bounce yung galaw niya. So baka malaki yung chance na mag-retest siya ulit dito sa 9.64. So kung medyo matuloy-tuloy tayo dyan, maganda rin yung galaw niya kasi more than 10% pa yung pwedeng ibigay nitong si Atlas Mining. Unless meron siyang dividends. Hindi pa siya nagbibigay ng dividends eh. Simula noon, di ba? Wala tayong nakita na letter D. So, nag-close siya 8.45, 11.18% up, and then 7.2 million net foreign sell. Okay? So, congrats DHI. Ito, mining na rin, di ba? So, mining na rin pala yung category ni DHI natin. So, magbabalik kaya dito sa 8. 8, ano ba yung mataas natin last time? 8.8, no? So, tignan natin. Pero, parang bad sign yata yung, yung Dow G natin. Yung overall picture niya, uptrend pa rin naman siya, di ba? Kaya lang may ugali din pala siya na
after niya magkaroon ng mga doji. So ito doji din eh. Nagkakaroon siya ng mga pullbacks. Ayan. So bantayan nyo lang. Hopefully hindi siya close the gap by tomorrow's trading natin. Kasi okay naman yung galaw niya kanina eh. Tingnan natin sa 5-minute chart kung saan nag-umpisa yung dinahandaan siya, nag-pump. Umaga pa lang mataas na pala siya. Tapos bigla siya nag-drop second half ng trading natin. Ayan. So may ano siya, may pabudol si DHI natin. Tingnan natin bukas, mali mo, babawi siya. So kasi panahon ng mining. So 7.2 yung closing price, 8.27% up, and then 911K net foreign buy. Okay? Next, FNI. So kasama din to sa gumalaw. Nag-breakout na rin siya. Ito ba yung pinag-uusapan natin last week dito, no? So magiging support na natin yung breakout level and on the way siya unless may negative news na naman para mag-retest dito sa bandang 2.37. So maganda-ganda pa yung niya, yung upside niya more than 10%. Maganda rin yung niya, indicators. So smooth yung galawan ng RSI and okay din na matagal na pala yung MACD formation natin sa kanya. Okay? So good vibes ata itong si FNI. So nag-close siya 6.15%, 2.07, and then 99K net foreign sell. Okay? And then next si ACR. ACR yung nasa listahan ko eh. So nag-pump si Nickel. Okay, bisitahin na rin natin si Nickel kasi siya yung nandun sa listahan na post ko na uh, cover page natin. So hindi pa kasi nagbe-breakout si Nickel pala, pero nag-up naman siya ng 4.84%. Okay? So bukas na lang natin pag-usapan pag nag-breakout siya. Ito, nag-breakout si ACR. Actually, nag-try na siya dito sa 0.9 pero nag-fail. So baka close the gap muna bukas to, no? Kasi nag-alisan din yata yung mga traders dito eh. Okay naman yung RSI niya, di ba? So above siya na 50 level natin. Pero bad sign kasi yung ito parang ganito. Nag-pump tapos profit taking. Ayan. So in-expect ko close the gap muna bukas. So nag-close siya 0.77 up ng 5.48% and then 195K net foreign sell. Okay? Next, ba't naudlot si Bank of Commerce natin? Ayan. Late na tayo dito kay Bank of Commerce. Nagda-Dow G na yung kandila. Umaga pa lang ang taas na nito eh. So, nag-gap up tapos biglang nag-pump. Ayan Saan ba yung 930 natin dito? Ayan, nag-pump siya kaagad. Lumaban pa siya tapos nagkaroon ulit ng profit taking. So, tingnan natin bukas. Ayun panalo yung mga nag-set ng price malapit sa halos mag-12 pala siya, no? 11.96. Kaya lang kasi Dow G eh. Bukas, tingnan natin kung ano yung galaw na yan. Pag close the gap tayo, retest muna ang support sa MA100. So, titignan ko na lang muna yung gains niya. Minsan kasi nagtutuloy naman. So, overbought na tayo. Laki ng volume, Pero Verde naman kasi, 11.1 up siya ng 2.78. And then meron siyang 77K net foreign sell. Okay? Pero most likely kasi pag Dow G, retest muna ng support, di ba? Okay? So hopefully meron pang galaw bukas. And then lastly, si dito. So profit taking muna, second day. Okay, nauntog na si dito. Kailan? Laki naman ng volume na yan. Para lumabas na yata yung mga traders. Laki Tingnan natin bukas kung ano yan. Bad sign, bad signal siya. So nasa inyo yung pinaka-support niya. Meron siya maliit na support dito sa MA9. Malapit dito sa 0.9. Okay? So pullback muna siguro kasi mataas na to masyado, di ba? Ayan 60% na siya, di ba? So panic selling yung iba. Laki ng volume niya nag-close 0.96, negative 4%, and then meron siyang 3.62 million net foreign sell. Gaganda pa naman ng indicator ni dito. Mukhang muna, pahinga muna si dito natin. Okay? So, yun lang muna. Balik tayo sa PSE.
expect muna tayo ng retouch sa oversold condition, CPSC, kasi wala pa rin eh. Ayan oh. So kailangan mabawasan muna yung mga sellers. Mukhang retest nga oh. Ang dami niya retest dito sa 5.8. Ayan oh. 1, 2, ito nabutas. 3, 4. Okay, hopefully hindi tayo dumaos-dos pabalik dito sa 5,600 level na index po natin. So yun lang muna. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palabok Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa magsunod guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.